Huwag kang ihip ng ihip sa lusong, ha? Auntie Claire, baka matanggal ang pulbo mo. Oh, Jesus Maria Josep. Baka sabihin nyo naman, pinipersonal kita. Hindi, hindi kita pinipersonal. Una, hindi kita kilala para personalin kita. Ang sinasabi ko lang ay yung mga nakikita namin sa'yo at naririnig namin sa'yo, ha? Ba't saan ka kumukuha ng lakas ng loob o kapal ng mukha para sabihin mo ang mga bagay na yan? Ha? Declare, good morning. Oo. Napatawag ka. Ay, talaga naman, Alas 4:41. Thank you, Janse Makahilas. Tinawag ho ng Malacanang na utak politiko at walang interes sa taong bayan si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga ganitong pagdeklara ng kanyang pagtakbo sa presidential race sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pangalawang Pangulo ay may tuturing na tunay na politiko na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon at pansariling interes lamang. Hindi niya kasama sa interes ni VP Sara ang kapakanan ng taong bayan na dapat niyang pagsilbihan dahil pinagtiwalaan siya ng ihalal siya bilang vice presidente ng bansa. Anya'y isang may tuturing na politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon, ang sabi nitong si Castro. Pinunagad ng Makabayan Bloc ang maagang deklarasyon ng presidential bid ni VP Sara na anilay strategic political move upang ikondisyon ang pananaw ng publiko. Posible rin umunong humingi ang pangalawang Pangulo ng suporta upang mabawasan ang epekto ng impeachment complaints laban sa kanya. Abante Pilipinas! Si Auntie Claire na naman. Auntie Claire, good morning. Oo. Napatawag ka. Ay, talaga naman, Hindi. Sige. Hindi naman, wala, hindi. Sa sitwasyon na yan, umiihip na naman sa lusong itong si Auntie Claire, Oo, umiihip na naman sa lusong. Baka sabihin nyo naman, pinipersonal kita. Hindi, hindi kita pinipersonal. Una, hindi kita kilala para personalin kita. Ang sinasabi ko lang ay yung mga nakikita namin sa'yo at naririnig namin sa'yo, ha? Ngayon, ikaw, panay ang ihip mo sa lusong. Kaya tinatanong kita, hinahanapan kita ng moral ascendancy kung ano ang pinagsasasabi mo at saan ka kumukuha ng lakas ng loob o kapal ng mukha para sabihin mo ang mga bagay na yan. Ha? Claire Castro, bakit hindi mo sabihan ang iyong amo? That's what we're saying. Di ba nga? Sabagay. Yun lang yun. Abante Pilipinas! Hanggang dun lang. Oo, hanggang dun lang. Ikaw talaga, okay. Huwag kang ihip ng ihip sa lusong, ha? Auntie Claire, baka matanggal ang pulbo mo. Oh, Jesus Maria Josep. Abante Pilipinas! Sabihin na naman, pinipersonal ko siya. Abante Pilipinas! Di ba nga? Josep, ako nga, dito, itong itsura ko to, pinupulbuhan pa ako kasi sa pawis, pagka sabi ko, pulbuhan mo na ako pag mga 30 minutes pa. Ayaw. Baka matanggal. Natatanggal talaga di ba nga, pag nagpawis, okay, pag nahanginan. Tinawanan naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na umano'y guilty of treason ang dating maestrado kaugnay ng kanyang isinulat na desisyon sa kasong Magalona versus Ermita tungkol sa territorial waters ng Pilipinas. Sagot ni Carpio, tila na sumakto ni Marcoleta bilang complainant prosecutor at judge sa isang pagkakataon. Hinamon din ni Carpio ang posibilidad ng isang intelligent debate lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Anya, handa siya makipagdebate basta't malinaw at tiyak ang mga paksa. Kabilang ang tanong kung may West Philippine Sea at kung saklaw ng soberenya ng Pilipinas sa mga isla at basura sa Kalayaan Island Group. Hindi ho basura yan, bahura. Bahura. Kahit nasa labas ng ilan sa exclusive economic zone ng bansa. Abante Pilipinas! Bahura, yan ho yung mga coral reefs. Yung mga reefs. Hindi basura. Mariosip, nilagay mo ng basura yung paligid ng isla. Tinawa lang natin, sinasabi lang natin yan. Pero, iwan natin sa mga matatalino. Yan hong usapin na yan. Mas sila ang nakakaalam. Pero ang tingin nga natin din ano nangyari? Bakit nung panahon na yon, tawag dito, bakit
umatras ang Pilipinas nung panahon. Sino ang nag-utos sa mga sundalong Pinoy na umatras doon sa mga pagkakataong binabantayan ang mga isla ng Pilipinas? Yun lang naman. Ang daming kasi kung talagang lalaban ka, Justice Carpio, at haharap ka sa debate, walang mga kondisyon. Walang mga kondisyon dahil ang taong bayan hindi naghahanap ng kondisyon sa inyo. Basta't ang gusto nila malinawan. Abante Pilipinas. Mga tablet at laptops ipinamahagi sa mga school sa Caloocan. Umabante sa balita si Abante reporter Chek Balagtas. Abante Pilipinas. Chek. Mas pinaigting ng Caloocan LGU ang digitalization sa sektor ng edukasyon matapos na formal na ipamahagi sa School Division Office of Caloocan ang mahigit 8,900 tablets, 1,000 laptop units, smart boards at robotic equipment para sa mga pampublikong paaralan. Sa pamamagitan ng mga kagamitang ito, inaasahang mas mapapalawak ang kalaman ng mga mag-aaral sa digital tools, coding at robotics, bukod pa sa mas interactive classroom experience. Binigyan din ng ang suporta sa School Division Office ay patunay ng patuloy na pamumuhunan ng lokal na pamahalaan sa edukasyon, lalo na sa paghahanda ng kabataan sa digital era. Hinihikayat ang mga guro na pangalagaan at lubos na gamitin ng maayos ang mga kagamitan upang mas mapataas ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto sa lungsod. Ako si Chek Balagtas, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, Chek Balagtas. Nagatid sa oras na alas 4:47 ng umaga.